Puss in Boots. Sa isang malayong lugar, nakatira ang isang magsasaka at ang kanyang tatlong anak na lalaki. Ang bunsong si Marky ang kanyang paboritong anak. Ngunit nang namatay ang kanilang ama, iniwan niya ang gilingan sa kanyang panganay, isang asno sa pangalawang anak at ang pusang si Puss sa kanyang bunso. Tinuwanan ng mga nakakatandang kapatid si Marky at hinayaan na lamang mabuhay mag-isa. Dismayado siya at hindi malaman kung bakit pinamanahan siya ng ama ng isang pusa. Hi, Puss. Ano bang gagawin ko sa'yo? Hindi ko nga mapakain ng sarili ko. Wala akong gilingan o alagang asno. Paano ba ako mabubuhay? Pero, laking gulat ni Marky sa susunod niyang nakita. Huwag ka mag-alala, Master. Tutulungan kita. Puss! Nagsasalita ka! Kinakausap ako ng isang pusa. Marami pa akong kayang gawin, Master. Bigyan mo lang ako ng bag at isang pares ng bota at ipapakita ko sa iyo ang kaya kong gawin. Nabigla si Marky at nag-isip kung paano siya makakakuha ng bag at isang pares ng bota. Ngunit nagkaroon siya ng pag-asa na maisip niyang nagsasalita ang pusa. O sige, Puss. Ibibigay ko sa iyo ang isang bag at isang pares ng bota. Pakita mo sa akin ang kaya mong gawin. Kinuha ni Marky ang kanyang natitirang pera at pumunta sa isang sapatero. Nagulat ang sapatero sa kakaibang hiling ni Marky. Bota para sa iyong pusa? Sigurado ka ba? Aba, oo naman! At binigay na kay Puss ang kanyang bag at pares ng bota. Ngayon, Puss, nakuha mo na ang iyong hiling. Ano ang gagawin mo? Bago ang lahat, hahanap ako ng hapunan natin. Pumunta si Puss sa lugar kung saan alam niyang may mga kuneho. Naglagay siya ng mga carrots at litsugas sa kanyang bag at iniwan ito sa lupa. Nagtago siya sa likod ng puno at naghintay. Ilang saglit pa, may mga kunehong lumapit sa nakabukas na bag at kinain ng mga gulay sa loob nito. Lumabas si Puss mula sa likuran ng puno at biglang itong isinara. Huli kayo! Dinala niya ang mga kuneho kay Marky. Ito na ang ating hapunan. Puss, nakahuli ka ng kuneho. Salamat! Nagluto sila ng masarap na hapunan na may tira pa para sa sunod na araw. Kinabukasan, hindi nagpahinga si Puss at lumabas siya muli upang manghuli pa ng mas maraming kuneho tulad ng una niyang ginawa. Habang naglalakad pa uwi, naisipan niyang bumisita sa palasyo ng hari. Hinarangan siya ng mga gwardya ng palasyo. May dala akong mga regalo para sa mahal na hari. Siguradong hindi siya matutuwa kapag nalaman niyang pinigilan niyo ako. Aba, isang pusang nakabata at nagsasalita. Aba, matutuwa nga ang hari dito. Papasukin na natin. Pinanood ng mga gwardya si Puss habang naglalakad papasok ng palasyo. Hanggang sa nakita niya ang hari, ang reyna at ang prinsesa na nagulat sa kanyang pagsasalita. Kamahalan, ako si Puss. Alagang pusa ng aking among si Marky ng Carabas. Hatid ko ang regalo mula sa aking amo bilang simbolo ng kanyang paggalang. Naway tanggapin niyo, kamahalan. Oh! Ang mahiwagang pusa! Ikinagagalak naming makilala ka! Sabihin mo sa amo mo na tinatanggap namin ang regalo at nagpapasalamat kami sa kanya. Salamat, kamahalan. Naaliw ang prinsesa sa mahiwagang pusa na may bota. Tatawagin ka naming Puss in Boots. Frego, huwag nating hayaang umalis si Puss dito nang walang kinain. Bigyan mo ng pinakamasarap nating gatas at krema. Ginawa ni Frego, ang serbidor, ang inuutos sa kanya. Nabusog si Puss sa lahat ng krema at gatas na nakain niya. Bumalik si Puss kay Marky at ikunento ang lahat ng nangyari. Puss and Boots. Nakilala mo ang maharlikang pamilya? Sabihin mo, kamusta naman ang mahal na prinsesa? Oo, kasing ganda niya ang mangkok ng gatas at kremang pinatikim niya sa akin. Matamis ang boses at mabuti ang kalooban. Kailan mo siya pakakasalan, Master? Ako? Amo mo nga ako, pero hindi naman ako prinsipe. May mga prinsipe na may malalaking palasyo lang ang bagay para sa kanya. Hindi sumagot si Puss. Araw-araw siyang pumupunta ng palasyo para magdala ng regalong kuneho para sa hari. Mabilis kumalat ang balita tungkol kay Puss, ang mahiwagang pusa na naghahanap ng hapunan para sa kanyang amo at nagbibigay ng mga regalo sa hari. Sa kabilang dako, isang higante ang nakatira rin sa isang palasyo. Isang higanteng wala nang mas lalaki pa. Walang kahit sinong lumalakad sa kanyang dinadaanan at ang mga humaharang, kinakain niya ng buo. Pero buong tapang pa rin siyang dinala ni Puss. Isa ng higante ang pinto. Natawa siya nang makita ang pusang bisita na nakasuot pa ng isang pares ng bota. Ha! Ano ito? Pusang nakabota?
At pusang nagsasalita rin, Ginoo. Oh, nagsalita ka! Teka, ikaw nga siguro yung Puss and Boots na nababalitaan ko. At kayo naman po ay ang makapangyarihang higante na may nakakamanghang lakas. Lahat sa iyo ay natatakot. Nagustuhan ng higante na marinig ang kanyang kasikatan. Maswerte ka na hindi ako kumakain ng pusa. Pumasok si Pooh sa loob ng palasyo at ang naaliw na higante ay nagtaka kung bakit siya bumisita. At bakit ka nandirito? Gusto ko makita ang iyong mahiwagang kapangyarihan. Narinig ko na kaya niyo magpalit ng anyo ng kahit na anong hayop. Totoo ba yon? Oo, totoo yun. Pwede niyo pong ipakita? Gusto ko pa makita. Nagpalit anyo ang higante sa malaki at malakas na leon. Umugol siya sa kawawang pusa na tumalon sa takot. Napaniwala niyo ako. Bumalik ka na ulit sa dati mong anyo. Haha! Naniniwala ka na ba? Oo, naniniwala. Pero, kaya mo rin bang magpalit ng anyo ng mas maliit na hayop? Napakalaki mo. Kaya ko kahit ano! Tingnan mo! Tingnan mo! At agad nga siyang naging isang maliit na daga. Naghintay si Puss ng pagkakataon. Bigla niya itong dinakma at muling kinain. Masyado ako nabuso. Siya ay buong tapang na lumakad palabas ng palasyo. Maayos niyang nagawa ang kanyang plano. Muling umuwi si Puss sa kanyang amo. Ha? Walang kuneho ngayon? Master, halina't maligo tayo sa ilog. Ngayon? Oo, Master. Ngayon na. Magtiwala ka sa akin. Nagtaka bigla si Marky. Ngunit sinundan niya pa rin ito. Tinanggal niya ang kanyang damit at lumusong na sa ilog. Dali-daling tinago ni Puss ang kanyang damit sa ilalim ng bato. Sa di kalayuan, napadaan bigla ang karwahe ng hari. Alam ni Puss na dito madalas dumadaan ang pamilya ng hari. Hinintay niyang makalapit ang karwahe at sumigaw ng, Tulong! Tulong! tumigil bigla ang karwahe at sumilip ang hari. Puss, anong ginagawa mo rito? Kamahalan, tulungan niyo po ang aking amo. Si Marky ng Karabas. Siya ay naliligo sa ilog nang biglang may kumuha ng kanyang damit. Malamig at maaari siyang magkasakit kung walang tutulong. Mga kawal, kumuha kayo ng disenteng damit at ibigay niyo kay Marky ng Karabas. Siguraduhin niyong siya ay tuyo at nasa mabuting kalagayan. Agad pumunta ang mga kawal dala ang damit na para sa kanya. Sinalubong nila ang ama ni Puss in Boots at muling binihisan. Nagmistulan siyang prinsipe nang siya ay bihisan. Sumilip bigla ang prinsesa at nakita siya ni Marky sa unang pagkakataon. Wow! Napakakisig at napakagwapo naman ni Marky ng Karabas. Ang mahal na prinsesa. Napakaganda niya pala higit sa inaakala ko. Nabaling muli ang tingin ni Marco sa hari at siya ay nagbigay pugay. Maraming salamat, mahal na hari. Salamat din. Kinagagalak kong makilala ka, Marky ng Karabas. Sulit ang mga regalo mo sa amin araw-araw. Marami pa tayong pag-uusapan, ngunit umuwi muna tayo. Habang nagmamasid, naisipan bigla ni Puss na kausapin ang hari. Kamahalan, mas mabuti sana kung kayo ay dumalo sa kaharian ng aking master. Hindi ba, Master? Nagulat si Marky sa sinabi ni Puss. Palasyo natin? Tumango si Puss habang nagtataka si Marky. Muling nagtiwala si Marky kay Puss. Opo, kamahalan. Malugod ko po kayong iniimbitahan sa aking palasyo. Kamahalan. Magaling! Tayo na! Sumakay si Marky sa karwahe. Mabilis na tumakbo si Puss papalayo. Patungo sila sa lupaing pagmamay-ari ng higante. Maraming magsasaka ang nagtatrabaho sa lupain ng higante. Nakita sila ni Puss at binalaan. Kayong mag-ingat, paparating na ang hari. Kung magtatanong ang hari kung sino ang may-ari ng lupaing ito, sabihin niyong pagmamay-ari ito ni Marky ng Karabas. Kung hindi, puputulan kayo ng ulo. Napatango na lamang ang mga magsasaka sa takot. At hindi nagtagal, ay dumaan na ang hari. Napansin ng hari ang mga magsasaka at tinawag sila. Sino ang nagmamay-ari sa lupaing ito? Kanino kayo nagtatrabaho? Marky ng Karabas, kamahalan. Namangha ang hari at ang pamilya nito. Master ng Karabas, napakagandang lupain.
Salamat po, kamahalan. Narating na nga nila ang kaharian ng higante. Handa na si Puss na salubungin sila. Narating na nga nila ang kaharian ng higante. Handa na si Puss na salubungin sila. Napahanga ang hari at ang kanyang pamilya sa ganda ng palasyo. Wow! Isang napakagandang palasyo! Siyang tunay! Napagtanto ni Marky na yun na nga ang kanyang palasyo. Kamahalan, maligayang pagdating sa aking palasyo ng Carabas. Tuloy kayo at kami ay saluhan. Sa araw na iyon, si Marky at Puss in Boots ay naging punong abala sa pagdating ng hari at napuno ang mesa ng iba't ibang pagkain. Kinuha ni Puss ang tahuan ng higante at naghain ng masarap na hapunan para sa lahat. Si Marky at ang prinsesa ay hindi maiwasang magkatinginan. Alam nila na natagpuan na nila ang tamang lalaki para sa kanilang anak. Kinausap ng hari si Marky. Narinig ni Marky ang mga kataga na hindi niya inaasahan. Kamahalang Marky, tinatanong kita bilang isang ama at hindi hari. Gusto mo bang pakasalan ng aking anak? Kamahalan, kinalulugod ko pong maging kabiyak ang iyong anak. Si Marky at ang prinsesa ay ikinasal. At ang anak na magtitistis ay naging prinsipe. Si Marky ay nagpasalamat na isang pusa ang iniwan ng kanyang ama. Hindi na muling nanghuli ng kuneho si Puss in Boots. Nakatira si Puss kasama ang prinsesa at ang prinsipe. At masayang namuhay sa palasyo.